Magandang gabi po, Sir Jay. Ako po si Boyet. 40 taong gulang. May sarili ng pamilya at wala na sa trabaho ng halos 15 taon. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa alaala ko ang mga nangyari. Sa motel kung saan ako nagtatrabaho noong kabataan ko. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong branch. Basta't isang sikat na chain ng hotel sa Metro Manila. Open 24/7, walang kurtina, walang pader, at madalas daanan ng mga taxi at motor. Nagsimula po akong bellboy doon sa edad na 16. Dahil sa kahirapan, kahit medyo bastos ang tingin ng iba sa trabahong yun, kinaya ko. Pero hindi bastos ang talagang nakakatakot sa lugar na yun. May mga kwartong ayaw pasukin ng housekeeping. May mga tawag mula sa kwarto na matagal nang sarado. Taong 2001 nung una akong pumasok. Sabi ng kapatid ng kapitbahay namin, may bakanting spot sa isang branch ng hotel na yon. Di na ako nagdalawang isip. Kailangan ko ng trabaho eh. Ang training ko, 1 linggo lang. Ang mga rules, huwag masyadong mag-uusisa sa guest. Huwag papasok sa kwarto hanggang di tinatawag. At higit sa lahat, kung hindi ka maipaliwanag, huwag mo nalang pansinin. May isa akong supervisor, si Kuya Elmer. Boyet, kung ayaw mo matanggal, huwag mong piliting alamin kung ano nangyari sa room 308, ha? Automatic extension lang ang tumatawag dyan. Pero hindi naka-check-in ang room na yan simula 1997. Tumawa ako nun. Akala ko urban legend lang. Pero nung unang gabi ko, narinig ko ang phone sa front desk. Extension 308. Isang gabi, lumapit sa front desk. Babaeng nakaitim. Mahaba ang buhok. Maputla. Humiling ng kwarto. Solo occupancy raw. Room 402 ang binigay ko. Akala ko normal lang. Pero ang weird. Wala siyang bitbit na bago gamit. Pagkakyat ko para dali ng susi, ang bigat ng pakiramdam. Pagpasok sa kwarto, sabi niya, "Huwag ka magtatagal dito. Ayaw nila na may kasama ako." Humiti lang ako. Pero paglabas ko, nakita ko sa hallway mirror, may nakatayo sa likod niya. Isang lalaking parang sinunog ang balat. Paglingon ko, wala. Nabukasan, nilinis ng housekeeping ang kwarto. Sabi nila, may dugo sa bedsheet. Pero walang record ng kahit anong nangyari. Walang check-in log, walang payment slip. Pagtingin ko sa CCTV, wala rin. Hindi raw nakitang pumasok ang babae. Pero alam ko, ako mismo ang nagkita sa kanya eh.
Makalipas ang mga linggo, nasanay na ako sa kalokohan ng lugar. Pero may isang pattern akong napansin. Tuwing 3 AM ng madaling araw, may tumatawag mula sa room 308. Isang beses, sinagot ko. Hello, front desk. Walang boses. Pero rinig ang mabigat na paghinga. Para bang may nakasaksak na tubo sa lalamunan. Tapos biglang sinabi, May natira pa. 2 pa sila. Kinabukasan, binuksan ng maintenance ang room 308 para suriin kung may sira ang linya. Walang phone sa loob. Wala ring kuryente. Pero pagpasok ng electrician, napaatras siya. May something raw na gumagapang sa pader. Parang tugo na malapot, pero natuyo agad. Isang gabi, may tumawag mula sa room 510. Room service daw. Gusto raw na soft drinks at extra towel. Bago ko pa maakyat, nakita ko yung housekeeping staff na si Mang Tasyo. Nanginginig. Hawak ang listahan. Boyet, room 510. Wala na room 510. Niyaban na him dahil sa insidente. Hindi ako naniwala. Kaya umakyat pa rin ako. Pagdating ko sa hallway, bukas ang ilaw sa 510. Bago pa ako kumatok, bumakas ang pinto. Walang tao. Pero naaamoy ko ang malansang dugo. May trail sa sahig pagpasok sa banyo. Pagbukas ko ng ilaw sa loob, tumumbad ang isang eksena. Isang lalaking nakadapa. Hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Humihingi ng saklolo ang mata. Pero nung nilapitan ko, poof, wala na. Sa records, wala raw nakatira ron. Pero sa logbook ko, mismong sulat kamay ko, may delivery request sa 510. Naging obsessed ako. Na-realize kong halos lahat ng kwarto na may insidente hindi na operational. Pero bakit pa ulit-ulit sila nagpaparamdam? Isang janitress, si Ate Vanji, ang lumapit sa akin. Boyet, hindi mo talaga alam. Yung gabing tinanggal ang room 510, may massacre dyan. 5 guests. 2 babae, 3 lalaki. Puro saksak. Dugo sa kisame. Walang CCTV. Walang log. Tinakpan na lang ng management.
Tagal daw sila ng 3 araw bago natagpuan. At nung inilabas ang mga katawan, may isang bellboy na nakita sa footage. Pero hindi makilala ang muka. Nakapula, tulad ng uniform ko. Kinilabutan ako. Bumalik ako sa footage. Doon, sa harap ng room 510, ako nga. Pero hindi ako yun. Maputla, walang anino, at dahan-dahang lumingon diretso sa camera. Paglingon ko sa aktual na hallway, may sarili akong anino na papalapit. Wala na akong kasama. Kinabukasan, pumunta ako sa dati kong supervisor na si Mang Norman. Matagal na siyang retired pero siya ang huling nakakaalam ng history ng building. Boyet, na hindi ka alam. Taong 1997, may babaeng buntis na nag-check-in sa room 308. Wala siyang kasama. Hindi siya umabot sa ospital. Parehong namatay ang ina at sanggol. Walang nakialam. Hanggang ngayon, doon sila nagpaparamdam. Gustong itago ng management ang pangyayari. Pinatahimik ang mga staff. Pero mula nun, lahat ng bellboy na madalas i-assign sa room na yun, may kakaibang nangyayari. Yung iba, nawawala. Yung iba, tulad ko, nakaligtas. Pero hindi na muling naging normal ang buhay. Ilang araw matapos kong malaman ng buong kwento, nagdesisyon na akong umalis. Iniwan ko na ang motel. Di na ako bumalik. Isang buwan ako nagkulong sa bahay. Takot na takot. Pero kalaunan, natutunan kong tanggapin na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag at hindi dapat ipilit. Simula nun, kahit kailan hindi na ako dumaan sa branch na yun. Pero tuwing makakarinig ako ng analog na phone, parang may boses pa rin gumugulong. Room service para sa patay. Maraming taon na ang lumipas. May sarili na po akong pamilya. Isang maliit na karinderya dito po sa may Pasig ang pinagkakakitaan ko ngayon kasama ni Mrs. Mas simple ang buhay pero tahimik
Hindi ko na muling binalikan ang mundong yon. Pero ngayon, bilang pagbabahagi, sana ay magsilbi itong babala. Kung sakaling mapunta kayo sa isang hotel na tila luma na at may amoy kalawang sa hangin, magdasal kayo. Baka di lang kayo ang tanging bisita ron. At bago ko po tapusin ang liham na to, gusto ko lang pong batiin ang aking pamilya. Janet, mahal na mahal kita. Carlo, Bea, anak, maging mabait kayo sa nanay niyo ha. Hindi ko man madala si kwento ang nakaraan ko. Sana'y mapanood niyo to balang araw. Para malaman niyong minsan, nagtrabaho si Papa sa impyerno. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kababalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.